Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes, mga residente malapit sa Mount Canlaon padayon nga ginapaaligma sang FIVOLCS kasunod sa paglupok kahapon. 41 ka barangay sa Negros Occidental apektado sang ash fall sa liwat nga paglupok sa Mount Canlaon kahapon. Alert level sang bulkan posible ayhan nga magtaas. Pagtaban sang kawatan sang cellphone sa isa ka kalanan sa Tigbawan ni Iloilo, nahuli ka. Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa creek sa Barangay Soca Arevalo na kilala na. Kilala nga mabuot kag wala sang gamo sa iya barangay. Pila ka lugar sa Iloilo City, Capavia maka-eksperyensya sang 12 oras nga brownout sa Domingo. Kag cultural show kag parade ginpatigayon sa pagsaulog sa Chinese New Year sa Iloilo City. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantang man kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 41 ka barangay sa Negros Occidental apektado sang ash fall kasunod sang paglupok sang Mount Canlaon kahapon. 60 ka pamilya nagbakwit. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa Bago City, Negros Occidental. Lynn? Jert, apisar kalmado ng sitwasyon sa Mount Canlaon subong adlaw, padayon sa gihapon ng hugot nga monitoring sa FIVOLCS matapos ang moderately explosive eruption sa bulkan kahapon. Sa sulod sa 2 ka minuto nga moderately explosive eruption sa Mount Canlaon kahapon, ini na ang ginbilin nga halit sa pila ka lugar sa Negros Occidental. Halos puno sang ashfall ang pila ka mga dalanon. Ang mga pananom pati mga atop sa mga residente wala man nakasalbar sa abo. Sunod sa PDRRMO, 41 ka barangay sa probinsya ang apektado sa paglupok ng bulkan. Kalabanan naka-record sang ashfall. Nasugdan na kita na kaling kagapon ang aton nga clearing operation. So far, subong doon na tulutinlok na gitman ng aton nga mga areas nga nintong preparar it, no, sang face mask on hand. Naglabot sa 60 ka mga pamilya ang nag-evacuate. 34 diri ang halin sa La Carlota City. Gulpiada kami panaog di mo. Sang December 9, daw bumbato siya. Makaratol kagid siya nang nagsirit siya. Sa barangay Gintubdan, nga isa sa mga pinaka-apektado sang ashfall, amat-amat na nga nagpaninlo ang mga residente. Pagudlay gid mami kayo daw siminto sa gapilit sa sa mga atop namon kag sa dalan. Kundi ni matinloan no, mabuslot kini amon atop. Kibot kami nga may daw balas-balas bla na budlay ganay tinloan no. May mga naglain man ang pamatyag matapos makahaklo sang baho sang asupre. Maglain matiyag nga sa kuan mo dawas. Amo na gani nga wala gid ko gagwa-guwa sa karsada kay hindi ko gusto nga magsakit ko. Jert, sa karon wala pa sang mando ang mga LGUs sa mga apektado nga mga residente kung mahimo na nga makabalik ang mga ini sa ilang mga puloy-an matapos ang paglupok sang bulkan kanoon. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Aileen Pedreso. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gini salamat. Kawatan nga nagpakuno-kuno nga customer sang isa ka kalan-an sa Tigbawan Iloilo gintaba ng cellphone sang tag-iya sini. Yaring balita nga itong gintutugan. Mga alas 7 sang aga sang Martes, nagsulod sa sininga kalan-an sa barangay na Mukon Tigbawan. Ang lalaki nga nakakalo kag naka-face mask. Nag-order ini isang pang-take out.
Samtang masako ang tag-iya kag pila ka staff. Makita sa video nga may ginpulot ini sa counter. Ang iya ginkuha, cellphone sa tag-iya. Tabuan na nga wala na ang boss, so kay nagsulod siguro sa kitchen. Tapos ang iban nga mga staff na mas isako man. Amuto nga time nga ginkuha yang cellphone. Madugay pa kag nadiskubrehan nga wala na ang cellphone. Sang gin-review ang kuha sa CCTV camera. Nakumpirmar nga ang lalaki ang may kahimuan sini. Sa isa ka anggulo, madasig ini nga nagwa sa kalanaan sa nakuha ng cellphone. Wala pa kita lead or person of interest. Pero dito sa previous nga natabo man nga pagsulod dito sa may dry goods, do makapareho ang description, no? Panugyan sa Tigbawan Police sa Pumuluyo, mangin mabinantayon, ilabi na sa mga tawo nga makaduluda ang hulag. Sa CCTV video nga kuha sa computer shop sa barangay Bata, Bacolod City, makita nga nagatindog ang lalaki nga nakaitom sang t-shirt, samtang nagapanigarilyo. Mati-unti-un pa, madasig siningagin kawat ang cellphone sang lalaki nga nagakatulog sa kompyuteran. Wala naman nakitaan sang iban nga nagahampang ang natabo nga pagpangawat. Nag-decide ko nga ako mismo ma-post for awareness. Naluoy ko yung saking kawatan niya eh. Tulog tong tao, tagahon, di ba? Wala na na-report sa kapulisan ng insidente. Bangod sa asod-asod nga insidente sa pagpangawat, humalin pa sa nagligan nga semana. Hindi malikawan nga magkabalakas ang pila ka mga residente. Ding kawat ang mga gamit sa manghod ko. Mga wallet, ang lisensya sa bayaw ko. Manglili, bala, lantaw-lantaw sa mga balay-balay. Panawagan sa kapulisan sa mga nabiktima. Gilayon nga magpakigangot sa otoridad kag magpasaka sang reklamo. Sila naka-incident na dapat ang rawat. Pagkatapos pag-abot sa police station, hindi pa mag-file sang affidavit of land interest. So, we bring back those people back to streets. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Bangkay sang lalaki nga nasapuan sa Soo Arevalo nakilalaan na. Biktima mabuot kag wala sang gamo suno sa iya mga kasilingan. Si John Sala nakatutok. Ginlampusan sang kahoy sa ulong 40 anyos nga lalaki nga ginkilala kay Aurelio Diaz Jr. nga nasapuan kahapon sang aga sa creek sa barangay Soo Arevalo, Iloilo City. Positibo siya nga ginkilala sang iya utod. Palamakutanon sa gihapon para sa ila kung paano nakalabot sa lugar ang biktima nga tumandok sang banwa sang Haniway, Iloilo kag temporaryong nagapuyo sa barangay Maliao, Pavia. Tubtob subong ligom dulom ang Iloilo City Police Station 6 sa motibo sa krimen. Apang suno kay Captain Michael Tuburan, hepe sang ICPS 6, ulihi nga nakita ng biktima nga may angkas nga lalaki sa iya motorsiklo. Ang ginapokusan natin nga makakuha kita sang CCTV footage. Kung may titipay natin kung sinong last nga upot. Nagapati naman ang utod sini nga gin-set up lang ang biktima kag ginila nga magkadto sa lugar. Gindala sa diri nga ang paano bi kay kun gin-hold up ni siya nga hungod ang hold up. Dito pa lang yang daan hold up po na siya, di ba? Butang balon may mga grupo nga nag-ano or sino man nga sit up siya kag gindala sa di sa dalom. Diri siya ginlampusan. Ginapangita pa ang motorsiklo kag sining bag nga may unod nga cellphone kag iban pa nga mga personal nga gamit sang biktima. Nag-i-star sa iya utod sa barangay Maliao, Pavia si Diaz. Semyadman, why man ti problema? Why to natin kontradiya? Why man ta nga gatrubol, why gin mga good citizen na siya, why man na siya nagabarkada. Da wala man ti gamayo man siya nga pumluyo. Sa karon ginausisa pa sang ICPS 6 kung sinong lalaki nga angkas ang biktima. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. O kalawig, 12 ka oras sa brownout. Bago may eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Iloilo City sa Domingo. Sa Pavia, pila ka barangay madulaan man sang supply sa kuryente. Nakatutok Julius Bilacaon. Masami nagalingin o kung nagasakit ang ulo sang 72 anyos nga si Nanay Rosalina kung mataman sang init. Gani na dismaya ini sang nahibaluan nga sa Domingo sa barangay San Pedro Molo nga ginaistaran. May eksperyensyahan ang 12 ka oras nga brownout. Sani hindi Manila pag palawigon ang pag-brownout kay hindi man kami kagwanta wala suga, wala electric fan. Ang power interruption ang ginpa-schedule sa National Grid Corporation of the Philippines sa More Power para sa maintenance works ini. Magluwas sa San Pedro nga kabahin sa Molo Feeder 1. May pila pagid ka lugar nga magaluntad man ang 2 ka oras nga brownout. Ang daw ginatawag ata na siya ng line 2 ni Moore. From the old na connection niya sa transformer and to the new na transformer. So
It's part of the ongoing upgrading sa Iloilo substation ni NGCP. Kadungan sa aktibidad sang NGCP, mapatuman man sang maintenance activities sa More Power. Gani may eksperyensyahan man ang 12 ka oras nga power interruption sa pila ka porsyon sang lapas feeders 1 kag 2. Bangod sini, plano sang bantay sang balaligan sang dressed chicken nga Sabado pa lang, panubuan pagid ang ila temperatura. Adjustment na lang kami sa sa temperature, at least makaul siya blas ang lamig ang amon nga product. Apang ang kaingod sa nga laundry shop wala sa mahimo kundi maguntat gid sang operasyon. Ang staff na kay wala pa gasigag suga, brand out pa. Sakop man sang aktibidad sang NGCP ang Banwa sang Pavia. Bangod sini, may eksperyensyahan man sa pila ka barangay ang 12 ka oras nga brownout. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga kapuso, cultural show kag parade kadungan sa Chinese New Year celebration sa syudad sa Iloilo ginhiwat sa downtown area. Ilonggo Chinese community nagalaom sa mabinungahon nga Year of the Fire Horse. Si John Sala nakatutok live sa Iloilo City proper. John? Sinyi, Kuaila, Gong Sipa sa Ijert, paghugpong sang Ilonggo kag Chinese community diri sa Iloilo City, ang sentro sang Chinese New Year celebration subong nga tuig. Mga maninuagon nga costume kag masadya nga layon kag dragon dances gikan sa nagkalain-lain nga mga Chinese school sa Iloilo City ang bida sa Chinese New Year celebration subong nga tuig. Inita na nagasimbolo sa manggaranon nga kultura kag tradisyon sa mga Chinese. Nagparada ang mga partisipante sa downtown area, kalabanan sa ilang tema. Nagapakita sang impluensya sang Ilonggo Chinese community sa syudad. Magluwas dira, bilang tradisyon ginpadulungan sang layon kag dragon dancers ang pila ka mga establishmento sa downtown area. For good luck, nagapakadto kami sang mga mga dragon dances sa mga stores namon para mag-bring sang more good fortune sa amon nga business. Isa sa dancers nga nagpasundayag ang grade 11 students ang Washong College of Iloilo nga si Jess. Ginapasa sa amon ang amon nga tradisyon, tapos kung magdako naman kami, mag-graduate naman kami naman ang mapasa sa ilo. Santo sa Feng Shui, subong nga 2026 among Year of the Fire Horse. Makabig kuno ini nga intense year nga puno sang pressure. Gani nagalaom ang Ilonggo Chinese community sang tuig nga maswerte kag puno sang blessings. Gina-wish namon nga tani mangin madasig man per sang horse ang progress kay syempre like sang nag-pandemic do medyo dako gid siya nga effect sa amon nga sa community, sa mga businesses. So tani mas maging madasig ang swerte kag ang magdaloy lang ang good fortune. Jerd, matapos ang Grand Parade dito sa downtown area, isa naman kaing grande na cultural show ang masaksihan sa Iloilo Freedom Grandstand. Jerd? Maramagin nga salamat, John Sala. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, mga kanaon, magapabilin sa Alert Level 2 status kung wala sa makita nga pagtaas sa aktibidad sa bulkan kaangay sa volcanic earthquakes, suno pa sa FIVOX. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Nagwa sa assessment sa FIVOX nga matapos ang 2 ka minuto nga moderately explosive eruption sa Mount Kanaon kahapon, may nagduntad nga ashfall nga nagdugay sa mosobra 40 minutos. Sa sulod sa 24 oras nga monitoring, 11 ka volcanic earthquakes ang na-record sa bulkan. Pila lang ini sa basihan sa Kalaon Volcano Observatory sa pagdeterminar sa mangin alert level status ng bulkan. Wala pa sang indikasyon nga kinahanglan nga itaas sa alert level 3 ang bulkan sa subong. Base sa aton nga mga monitoring parameters, wala kita may nakita nga pronounced nga pag-increase sa mga aton mga data. So ang mga parameters includes aton mga seismic data ng aton nga sulfur dioxide no manubog gyapon nga aton nga wala kita sang sudden or pag-increase. Sa pihak sini, nagapabilin nga alerto ang FIVOX bangod sa posibilidad nga masundan pa ang paglupok sa bulkan. Wala gyapon nato na nadula ina nga possibility no at alert level 2 ni kanlaon subong. So possibly gyapon nga magka same event gyapon no para
kagahapon. Gani ginapaligmat ang mga nagapuyo malapit sa bulkan. Ginapahanumduman sa mga residente nga kung mahimo, likawan ang anuman nga aktibidad kag magpabilin sa sulod sang balay kon kinahanglanon. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Nagwa sa assessments ng Department of Information and Communications Technology nga problema ang malawig nga tion sa pagkadula sa internet kag communication lines sa Negros Occidental sa tion sang kalamidad. Ginalimbawa sini ang nagliligan nga paglupok sang Mount Canlaon sa 2024 kung sa diin naglawig sang halos isa ka bulan antes nagbalik sa normal ang internet kag communication lines. Gani plano sa DICT nga padamuon pa ang free Wi-Fi sites sa probinsya. Siguro naman sa Canlaon Recovery and Development Plan subong nga tuig nga magtakod sa 33 ka free public Wi-Fi sites sa mga barangay nga yara sa sulod sang 8-kilometer permanent danger zone. Disaster resilience is a big part of governance. Speed up yung disaster response namin. When there's a calamity in a certain area, tumataas ang mortality rate if after 5 days walang communication. Mga puso, 787,500 pesos ang balor sa smuggled na sigarilyo ang narecover sa kapulisan sa Barangay Balintawak, Escalante City, Probinsya sa Negros Occidental. Natabuan nga nagapatrolya ang kapulisan sa nakita nga nagadiskarga sa mga karton halin sa isa ka van ng isa ka persona. Malasig nga nalagyong lalaki sang ginpalapitan sa kapulisan. Narecover ang 35 ka karton sang smuggled na sigarilyo. Kita yan, nagladyo na rin natula sa dayon. So, wala na makita. Nakatao sa rin kami ka, sa kung siya gito ang kagilya. Kaya nakita lang ito sa may papilas na may nakatangalan. Mga kapuso, mangin handa kag alerto bango sa posible magbaha ang pila ka bahin sa pungsod kung magapadayon ang maulanon ng panahon bangod man sa gihapon sa 3 ka weather systems. Kaupod man sa gihapon ang shear line nga nagapaulan subong sa madako nga bahin sa Visayas kag Mindanao. Mayara man sang epekto ang padayon nga paghuyop sang amihan kag easterlies. Sa datos ng Metro Weather, manubo ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region magluwas sa aklat. Mga kabus, exciting! Yari na mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. May mga panumbalik apang mangin kaapin balasya o kun kaaway sa aton mga sangre. Bantayan inatanan 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos sa 24 oras. Samtang magabuligay na si Andrew kag Joey batok sa ilang mga kasumpong. Mangin effective ba lang ila strategiya? Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City mangin host sa ASEAN meeting. Seguridad sa syudad, ginpahugtan na. Si Julius Bilacaol nakatuto. Ginapanghandaan na ang pag-abot sa mga matagas ng opisyal sa mga pungsod sa idalom sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN diri sa Iloilo City sa madason nga semana. Iniagod magtambong sa 49th meeting on the High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration sumugod sa Pebrero 24 to 27. We will be having ministers, economic ministers diri sa syudad, and we will be highlighting ang aton nga mga heritage houses, no? Aside sa ilang mga meetings diri. Agod pa siguro nga mangin manami ang eksperyensya sa mga bisita diri sa syudad. 1,707 ka mga personnel nagikan sa PNP kag AFP ang magabantay sa palibot. Kaina, ginpatigayon ang send-off ceremony sa mga ini sa Campo Delgado. Let's maintain and respond to the call of this duty. Sa seremonya ginpaintindi sa mga uniformed personnel ang mga nagakadapat nga akto sa tion sang ila duty. Apang ginhatagan sang pagtamod sang Site Task Group Commander ang mga hindi gid pwede himuon sa mga ini. We are here in the city of love. Therefore, we need to welcome our people, our delegates, with a genuine smile. Hindi yung
sasalubungin natin sila na hindi maganda at mag-iinom-inom tayo. Kaangot sa ASEAN meeting, ginanunsyo naman sang Iloilo City LGU ang suspension sang face-to-face classes sa bugos nga syudad pumalin Pebrero 25, tubtob 27. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa Bacolod City naman, masobra 15 ka mga illegal structures sa bahin sang barangay 1 kag 2 ginpang demolish. Yaring balita. Kung sa nagligan niya semana, sa Mandalaga nagpanghawa ng LGU, kay Nasaga, barangay 1 kag 2 naman ang ilagin tutukan. Talalupang doon nga nagalaksam sa tuwasang dalan ang mga istruktura kag nagatuga sang traffic. Ginatagan sa masobra na pulok adlaw ang tag-iya sang sininga food stalls para sa demolisyon kaina sa aga. Apisar nanugunan sa ila palang abugian ang pinakamaresidente. Nagkooperar na lang sila sa reinforcement team. O alungan lang. Kaya nga, kung nga may permit man ni sir mo. Amo lang ginayo ko ng may hinahinay lang nga kay para hindi lang magkalaguba ang amo. Para magamit mo pa? Magamit pa. Ay, sige lang ko bon lang kay stop lang na mo nang baligya kay di pa man ko subong ka bantay gid man. Magluwas sa mga balaligyaan, may mga balayman nga ginpang demolish. Ginpaandaman sang LGU ang barangay officials nga hugot i-monitor ang illegal structures. Ang responsibility itugyan amon balik sa barangay na joint circular sang DLG kag sang DPWA. May responsibilidad ang atong mga barangay officials sa pag-maintenar na i-prevent ang pagsulod balik sang informal settler. Mga baton sang 10,000 pesos ng ayuda ang mga apektado sang ginpatigayon nga demolisyon. Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakitaan sa bagong mga litik ang flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Ini ang nakitaan sa plant boxes, dalan kag baluster. Pebrero 9 ang una nakitaan sa dalagkong alitik ang istruktura. Nagakabalaka ang mga residente nga kung hindi maaksyonan, dalayon na gid magrumpag ang istruktura. Sa video nga ginpost ni punong barangay Rico Francis Acap sang Mohon, Arevalo, makitaan nga may nakabanting plastic straw ang balusters ang istruktura. Apang wala na ini nakahigot sang ginpadulungan sang news team sang nagligad nga adlaw. Ang paghigot sang pumuluyo ang tuyo kuno mang insulto sa DPWH nga ginakabig nila palpak kag wala matapos nga proyekto. Wala ang spokesperson sang DPWH ICDEO sang liwat ginpadulungan sang news team para makuhaan sang bahin. Mga kapuso, ano man ang inyong vibes today, mapadrama, kilig, seryoso nga topiko, ano man ina, sigurado nga makita sa GMA Play ang official video streaming app sang GMA. Ara diri, syempre, ang imo paborito nga kapuso shows and so much more. Ang GMA Play isa man ka centralized nga app para sa paglantaw sang kapuso newscasts. Sarang i-download sa App Store ang Google Play o kung magbisita sa gmanetwork.com/GMA Play. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Siyempre, pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Bagi sa kita kag hibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.